Nasaan ang tao? Sinabi ng kliyente, kailangan nating alisin ang prinsipe ng Baisheng Group ngayon. Oo. Prinsipe, sa kalye na ito, puno ng mga mamamatay tao na ipinadala ng iyong tiyuhin. Mahalaga ang mabuhay. Mabilis, tumakbo ka na. Ikaw, huwag kang mag-alala. Aakitin ko sila. Hinding-hindi ko sila papayag ang maabyutan ka. Sundan. Bakit hindi ka nagsasalita? Kung hindi, tatawagan ko muna ang pamilya mo, para kunin ka nila. Hayaan mo silang dumating. Wala akong pamilya. Walang pamilya. Nasaktan ka pa. Huwag ka munang umalis. Huwag ka munang umalis. Sobrang laki ng sugat mo. Huwag ka nang magpakatatag. Ikaw, kung wala ka talagang mapuntahan, magsimula ka sa bahay ko. Ikaw ay tao ng Baisheng Group. Oo nga, dalhin mo ako. Dalhin mo ako. Dahan-dahan ka. Ayos ka lang ba? Punta ka at kunin mo ang benda. Ilaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ay bandage mo ako. Sige. Medyo masakit, tiisin mo na lang. Yung. Ang pangalan ko ay Fang Rangzhou. Anong pangalan mo? Itong katawan. At itsura. Para kang modelo sa libro ng aralin. Bakit siya nasaktan ng ganito? Ayaw pa niyang magulat sa pulis. Baka may ginawa siyang hindi dapat. Nakuha ko na. Siguradong pinagtatangkaan siya ng asawa ng isang mayamang babae. Ninanais siyang patayin. Magtiis ka pa. Medyo masakit. Ako na lang bahala, sige. Bakit habang tinitingnan kita, lalo akong nakikita, na parang siya? Nakita kaya niya ang aking pagkakakilanlan? Parang ano? Nahihiya akong sabihin. Parang club ka. Walang iba kundi ang modelong lalaki na nagkakahalaga ng 8,800 piso sa gabi. Sige na. Naiisip na modelong lalaki. Mas mabuti na yon kaysa sa ma-expose ang pagkatao. Wala akong ibang ibig sabihin. Tinitingnan ko lang na sobrang gwapo mo. Kaya. Ganoon lang ba ang halaga ko? 8,800. Pasensya na talaga. Hindi pa ako nakapunta sa club. Kaya hindi masyadong kabisado ang presyo nyo. Ikaw. 88,000. Sa akin lang ay 88,000. Hindi ba? Kahit nagwapo ka. Pero ang taas naman ng hinihingi mo. Anong pangalan mo? Saan ka nagtatrabaho? Dapat ay nasa Baisheng ka na. Hindi ba oras na ng trabaho? Anong sinasabi mo dito? Tama nga. Malilate na ako sa trabaho. Hindi tama. Paano mo nalaman ang oras ng trabaho ko? Hindi ka naman boss ko. Bakit mo ako pinapansin? Sadyang naghanap ako ng bago para sa'yo. Masyado kang maingat. Siyempre. Ako ang nasa hotel natin. Gintong serbisyo ng tagapangasiwa. Nandyan na yan sa iyo. Magsusuot ka na lang mamaya. Sige, mauna na akong pumasok. Mabuti ka lang, sir. Walang anuman. Ano na ang sitwasyon ngayon? Hinahanap ng iyong tiyuhin ang iyong kinaroroonan. Nagbigay ng buong 10 milyong pabuya. 10 milyong. Talagang determinado siyang patayin ako. Kaya, ano ang balak mong gawin ngayon? Ngayon, hindi na kayang ilathala ng media ang aking larawan. Kailangan niyang magpadala ng tao para hanapin ako. Ganun. Pagkalipas ng ilang panahon, ipapahayag ko sa publiko ang balita ng aking kamatayan. Naiintindihan. Tama.
Sa Hotel Baisheng, may isang babae na tinatawag na Fang Rangzu. Tulungan mo akong bantayan siya. Tingnan mo kung sino ang mga kausap niya sa araw-araw. Oo. Fang Rangzu. Mas mabuti pang nagkataon lang na nakita mo ako. Narinig mo na ba? Nawawala na siya. Mayroon pa akong insider na balita. Sino man ang makakita sa kanya, may gantimpalang 10 milyon. 10 milyon. Ang dami nito. Kung sakaling matagpuan ko ito, hindi na ako kailangang magtrabaho. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, hindi mo naman alam kung ano itsura niya. Sinasabi ko sa inyo. Sabi nila, napakagwapo ng prinsipe. At saka, ang katawan, napakaganda. Sobrang gwapo. Yung nakuha kong male model, sobrang gwapo din. Hindi naman siguro, si Fang Rangzu, may VIP client na itinakda kang paglingkuran. Dumating na. Umalis na ako muna. Magandang araw. Matagal na hindi kita nakita, pinsan. Aalis na ako. Bakit kayo ng lalaking iyan? Ako ang inyong tagapaglingkod ngayong gabi. Kung kailangan ninyo, huwag mag-atubiling tawagan ako. Sabi nila ang pinsan kong babae ay nagtatrabaho sa Hotel Baisheng. Ako at si Joji ay nagsipunta dito para alagaan ang negosyo. Joji, hindi ka ba pupunta para bumati kay Rongzu? Nais ko sanang magpalit ng ibang lugar, pero si Yuro talaga ang gustong pumunta. Anong nangyayari? Sa tingin ko maganda itong hotel na ito. Nakalimutan ko na. Kasama ko si Joji sa pag-book ng kwarto. Pinsan, hindi ka ba may ilang sa loob? Siyempre hindi. Siyempre, ang customer ay Diyos. Ayos lang. Dalhin niyo kami sa kwarto. Dito po kayo. Pumasok po kayo. Pinsan, maaari mo bang dalhin sa akin at kay Joji ang 2 kahon ng mga butil? Mayroon sa kwarto, gamitin mo na yan. Gusto ko yung daliri mismo ng pinsan kong babae ang magbibigay. Mas meaningful kasi kapag ganun. At sabi pa nga ng pinsan kong babae, ang customer ay hari. Kahit maliit na bagay, di ba kayang gawin? Hintayin mo ako ng 5 minuto. Babalik ako agad. Salamat sa iyong pagsisikap. Pinsan, dito ka na lang ngayong gabi. Bantayan mo ang pintuan ng bahay namin. Ano? Ikaw ba hindi ka tagapag-alaga? Kung sakaling may kailangan kayo sa akin sa gitna ng gabi, ano ang gagawin? Huwag mag-alala. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa pintuan. Sa hindi bababa sa maririnig mo kami dalawa. Pasensya na. Hindi ito saklaw ng aking mga tungkulin. Kung kailangan niyo ako, tawagin niyo lang ako. Anong ibig mong sabihin? Kami ay mga VIP na kliyente. Kung hindi mo matutugunan ang aming mga pangangailangan, magko-complain ako. Karapatan mo ang magreklamo. Ang numero ko ay 008. Fang Rangzu, anong ginagaya mong pagiging mataas? Maaga namatay ang tatay mo. Nag-asawa na ulit ang nanay mo. Kung wala ka lang nitong trabaho, matagal ka nang naglalakad sa kalsada para mamaalamos. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, makinig ka na lang sa akin. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Sinasaktan kita. Rangzu, sobra ka na. Humingi ka ng tawad sa pinsan mo. Humihingi ako ng tawad, pero dapat siya ang humingi. Kayo ang mga aso at babae dito. Kung muling manghihimasok ka sa harap ko, bibigyan kita ng pangatlong sampal. Sakto lang sa pagkakaalam mo bilang pangatlong babae. Ginoo. Si Fang Rangzu ay pinahirapan sa hotel, ngunit siya ay bumawi. May prinsipyo pa rin siya. Fang Rangzu, hindi kita palalampasin.
数据挖掘和分析机构艾明咨询在今年4月发布的2017到2018中国在线音频市场。 Bakit hindi ka pa natutulog ng ganitong oras? Nanunood ka ng financial channel. Oo. Ikaw, isang male model, ay nag-aalala pa tungkol dito. HMM. Tapos ka na, kumain ka na. Nag-empake ako ng pagkain para sa'yo sa restaurant. Kainin mo habang mainit pa. Uuwi na ako. Ikaw. Nangyari bang may nangbuli sa'yo? Paano mo nalaman? Hula lang. Talagang hindi ka nagkamali, modelo ka. Talagang may malasakit. Ay, pero wala ka namang maitutulong. May malasakit. 3. Pasensya na. Dapat ay naiintindihan ang puso ng babae. Ay. Kung ikaw ay mawawala, mas mabuti pa ang prinsipe. Sa ganitong paraan, maaari kitang ipagpalit para sa 10 milyon. Hindi na kailangang magdusa ng ganitong galit. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Literal na kahulugan lang. Narinig ko na ang prinsipe ay gwapo. At may magandang katawan. Ikaw, hindi ka rin ba? Siyempre, pero, sabi-sabi lang naman yan. Ako, kailangan ko pa ring magtrabaho. Ikaw. Kailangan mo pa ring makipag-ugnayan sa iyong mayamang babae. Huwag mo akong hawakan. Oo nga. Hindi mo pa sinabi sa akin. Ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Shaolin. 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 Ginoo, pwede bang hawakan ko ang iyong mga abs? Ay nako. Alam mo rin, na masama ang pakiramdam ko ngayon. Tanging mga abs lang ang makakapagpagaling. Hindi pwede. Hindi ka ba male model? Sige na, bibigyan kita ng IOU. Tingnan natin kung magkano ang halaga ng abs. Ay nako, gusto ko talagang makita. Gusto ko talagang makita. Kung hindi ko makita, iiyak ako. Sige, umiyak ka. Ikaw naman, wala ka bang kaunting service awareness? Ay nako, gusto ko talagang makita. Gusto ko nang makita. Hindi ko makita. Baka tumalon na ako sa gusali. Nakakainis na. Ayos na ba? Kaya ko. Maaari ko pang abutin. Hindi pwede. Sige, bumaba na tayo. Tama na yan. Matutulog na ako. Nasa pinakaloob ang kwarto ko. Kung hindi ka sanay matulog dito, pwede kang matulog sa sofa. Ano? Sino ba yan? Talagang pinatulog sa sofa ang isang babae. Hoy, ganito kang magpakita bilang isang mayaman na binata, hindi ka makakatagpo ng mayamang babae niyan. Magandang umaga. HMM. Pumunta na ako ng alas 8. Maaga na akong malilate sa trabaho. Ayos lang. Hindi naman ikaw ang nahuli. Siyempre, wala kang problema. Kalahating oras na ang nakalipas. Tumawag ang iyong supervisor at sinabi na tinanggal ka. Anong sinabi? Tinanggal ka. Tapos, tinanong niya kung sino ako. Paano ko sinabi? Sabi ko, anong pakialam mo? Ikaw. Fang Rangzu, talagang magaling ka. Nang iistorbo sa aming VIP na kliyente. Mukhang masaya siya kasama ang mga lalaki. Ayos na ito. Nagreklamo na siya sa headquarters. Hindi ka na kailangang pumasok sa mga susunod na araw. Mag-reflect ka na lang sa bahay. Parang medyo patay na ako. Sige na. Basta't ang grupo ng Baisheng. Isang araw ayaw magtrabaho. Bakit? Walang pagtaas sa sahod. Patuloy lang ang pangako. Yung sinabing prinsipe ng Baisheng. Pagpasok niya, itataas ang sahod namin. Ano na ngayon? Walang nakakaalam kung nasaan siya. Sa tingin ko lang naman, yung prinsipe ng Baisheng ay isang walang silbing pasaway na anak mayaman. Siguradong ayaw niyang magmana ng kayamanan.
Kaya tumakas siya sa gitna ng laban. Dahil sa hindi mapigil ang pangyayari, huwag mong basta-basta sabihin kung di mo alam. Sige na, sinasabi ko, si Prinsipe Bosheng. Anong paliwanag mo dyan? Talaga namang ganyan ka. Hindi naman. Anong sinasabi mong kawali? Ikaw na isang lalaking modelo, at nakipag-ugnayan pa sa kapitalista. Sige na lang. Pupunta ako sa supermarket, may gusto ka bang kainin? Kobe beef. Ah. Baka. Hindi ka talaga magpapahuli, ha? Sige na. Kasi naman, nagpapabawi ka rin sa katawan mo. Sige, masiyahan ka. Maghuhugas lang ako, mag-enjoy ka lang dito. Maaari nang ilabas ang aking patay, at sundin ang ibinigay kong mga tagubilin, Medi. Ikalima ng Setyembre, alas 9 ng umaga, tumanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang mamamayan. Sinabi ng mamamayan, na nakakita siya, ng isang bangkay ng lalaki, sa loob ng moat. Ayon sa katangian ng bangkay, paunang nakumpirma, na ang yumaong ito ay ang tagapagmana ng Baisheng Group na nawawala kamakailan, Gino. Talaga bang ganito ang pagkamatay ni Bailin? Di na nakakagulat na siya ang aking mabuting pamangkin. Yung taktika na takas sa balat na iyon. Mahusay pa rin siyang nagagawa. Ang ibig mong sabihin ay, kapag inilabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bailin, tiiyak na bababa ang presyo ng stocks ng Baisheng Group. Gusto niyang gamitin ang taktika na ito, para hindi ako makaalis. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Nasugatan siya. Dapat hindi siya makakalayo. Pumunta ka at maghanap sa paligid ng eskinita na iyon. Maghanap sa lahat ng ospital. Mga bahay. Walang dapat maiwan. Oo. Aking mahal na pamangkin. Nakikipaglaban sa akin. Medyo bata pa. Ito ba ay hindi sasakyan ng Baisheng Group, na nakabase sa punong tanggapan? Yung mga tao lang na makakasakay sa sasakyan. Bakit ka nandito sa maliit na komunidad na ito? Ginoo. Ayon sa tusong ugali ni Bai Yuan, tiyak na hindi niya, iisipin na. Totoong patay ka na. Kung sakaling matagpuan niya ito, anong gagawin natin? Kung gusto niyang maghanap, hayaan na lang siya. Ito ang pinakam-safest na lugar. Kaya ikaw, dapat talagang mag-ingat, HMM. Tama nga. Si Fang Rangzhou ay nasuspend. Tingnan mo kung ano ang nangyari. At pagkatapos, basta maghanap ng dahilan para maibalik siya sa trabaho. Oo. Ginoo. Siya ay sa iyo. May-ari ng bahay. Ah. Huwag ilantad ang aking pagkakakilanlan. Nandito na ako. Siya ay katrabaho. Katrabaho. Ang gwapo mo rin pala. Ay, lahat ng mga modelo sa tindahan ninyo ay mga dekalidad. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Palem, Dinang. Fang. Paano niya nalaman na apelyido ko ay Fang? Hindi ba't nagkakalat ka ng chismis tungkol sa atin? Sa katawan mo na parang maliit na labanos, wala akong kahit anong interes. Sayang, nagastos pa ako ng mahigit 100 para bilhan ka ng karne. Talagang walang konsensya. Ganito ba kababa ang presyo? Makakain ba ito? Talaga namang napakamahalaga mo, ha? Pero ganun talaga. Yung mga mayayamang kliyente mo. Sigurado akong madalas kanilang pinapakain ng masasarap na pagkain. Ay, kanina sa ibaba. Nakita ko ang daming sasakyan ng Baisheng Group. Sa tingin mo, iniisip kaya nila? Nasayang naman na nasuspend ang aking serbisyo bilang gold medal na butler. Talagang sayang. Kaya gusto mo akong dalhin pabalik sa grupo para magtrabaho. Ngayon ay araw. Anong panaginip ang meron ka? Tulungan mo ako.
Anong tulong? Maging asawa ko. Maging asawa ko. Ngayon, ako na ang iyong asawa. Kung may kumatok mamaya, na nagtatanong tungkol sa akin, sabihin mo na hindi mo alam. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Kaya totoo ngang may humahabol sa iyo. Anong nangyayari? Balak mo akong ibenta. Kung susubukan mong ibenta ako, masasawi tayong dalawa ng masama. Hindi ako gagawin yan. Pupunta muna ako sa banyo para magpahinga. Kailangan maging matalino muna ako. Opo, sir. Tiyakin na matatapos ang gawain. Lumaki na ako. Wala pang. Kasing malaking kasinungalingan si Fang Rongzhu. Masyado kang matapang. Walang pagmamadali. Isipin mo na lang silang mga repolyo. Kamusta? May I ask if you have seen this person? Wala. Pasensya na. Hey. Nasa pribadong tahanan kayo, okay, maniwala kayo o hindi, tatawag ako ng pulis. Nasa banyo ang asawa ko, gusto nyo bang makita? Sobrang labis naman yata yan. Malaki ang ugali ng asawa ko. Sandali lang, magagalit siya. Huwag nyo akong sisihin kung hindi ko kayo paalala. Pasensya na po, Ginoo. Suriin lang namin, saka na kami aalis. Ay. May isang tao kanina sa kabilang side. Yung taong nasa larawan mo sa kamay. Kayo dalawa, habulin nyo siya. Kanino ito? Ito ay sa asawa ko. Sa asawa mo. Ang relong ito ay sa isang Earl. Limitadong edisyon sa buong mundo. Hindi ito mabibili ng karaniwang tao. Sino ba talaga ang nasa banyo? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay nako, ito, basta binili ko lang online. ₱9, libre ang shipping. Gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang link. Si Bailin ay mayabang. Masyadong mahigpit ang pamantayan sa pagkain, pananamit, at tirahan. Kahit na magtago, hindi ito posible na magtatago sa ganitong lugar, lalo na't nandito pa, isang simpleng babae. Pasensya na sa abala. Palem. Hoy, lumabas ka na. Wow. Anong ginagawa mo? Talaga bang naliligo ka sa loob? Sayang, kanina pa ako nag-effort para tulungan ka, para makaiwas sa gulo. Ang saya-saya mo naman. Hindi ka ba dapat magsabi sa akin ng kahit ano? HMM. Awo. Salamat sa'yo. Hindi. Matagal ka nang nakatira sa bahay ko. Maliban sa pagkakaalam ko na ikaw ay isang male model, hindi ko alam ang iba pa. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon ay, kailangan mong sabihin sa akin ng buo. Kahit na. Sabihin mo lang sa akin kung anong apelyido mo. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka? Mas mabuti na iyon kaysa sa hindi alam. Tulad ng sinabi mo, isa akong male model. Nang makipag-away sa taong hindi niya dapat, nagalit sa kanya. Ganito lang, akala mo ba ako bobo? Katatapos ko lang makita yung grupo na yun. Galing sila sa Paxing Group, dumating sila sa special na sasakyan, mga tao sila ng Paxing. Hinahanap ka ng grupo ng Boxen sa buong mundo.
Tanging iisa lang ang katotohanan. Ikaw. Ang tagapagmana ng Boxen. Anong? Nangungunang tagapagmana ng Boxen na lunod at namatay. Maaaring iisa lang ang katotohanan noon. Ako ang may kasalanan sa Boxen. Huwag ka nang mangarap ng gising. Hindi mo naiintindihan. Umaasa pa akong makuha niya ang 10 milyon. Dahil hindi ka naman prinsipe, hayaan mong hulaan ko. Mayaman kang babae ang nakasama mo, ngunit nalaman mong may asawa siya, o kaya naman ay mataas na posisyon sa Baisheng Group. Nagalit ang asawa niya at inawi ka. Oo. Alam ko. Nang makita-kita sa unang pagkakataon, alam ko na ang buong katotohanan. Talagang henyo ako. Sa totoo lang, mukhang nakakapagod din ang trabaho nyo, di ba? Nawala na ang dignidad na ito. Ang buhay na ito ay nasa panganib din. Ay, bumili ba ng insurance ang kumpanya mo? Maaari bang bawasan mo ang mga walang kwentang sinasabi mo? Ay nako. Nag-aalala lang siya sa'yo. Anong ginagawa mo? Kayo bang mga modelo ng lalaki? Ay dahil sa kahirapan sa pamilya, na napilitang pumasok sa ganitong trabaho. Dapat ikaw rin, di ba? Kung hindi, bakit ka nandito sa bahay ko ng ganitong katagal? Wala namang dumating na pamilya mo para kunin ka. Sinabi ko na, wala akong pamilya. Ay nako, huwag ganyan. Sasabihin ko, wala rin akong pamilya. Maaga namang pumanaw ang tatay ko. Nag-asawa na ulit ang nanay ko sa mayaman. Kahit ang pang-tuition ko sa kolehiyo, tulong ng lola sa kapitbahay ang nagbayad. Hindi rin naman ako nagkakalayo sa'yo sa paghihirap. Bakit kaya sinasabi niya ang mga ganitong bagay? Nakakatawa ka pa rin. Pero araw-araw naman akong masaya. May pagkain, may inumin. At syempre, may gwapong model na katulad mo na tinitingnan. HMM. Kung wala kang matuluyan, dito ka na sa bahay ko. Sa huli, pwede na lang kitang ialay. Hindi ako tatanggihan. Kung totoo nga ang sinasabi niya. Ako lang ang isang male model. Ayos na sana. Ano ba talaga ang iniisip mo? Bumalik na naman ba yung mga tao kanina? Tumakbo ka na, magtago ka. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Tia. HMPH. Fang Rangzo, mukhang may kakayahan ka na. Tama ba? Kahit mukha ni Yuro, kaya mong saktan. Tia, may payo ako sa'yo. Ngayon, si Joji ay kasintahan ng pinsan mo. Sa kanyang angkan. Kahit anong gusto niyang gawin sa'yo, kayang-kaya lang niya sa isang iglap. Mas mabuting huwag mo nang pilitin ang sarili mong magdusa. Natatakot na ako ng husto. Buti na lang hindi yung mga tauhan niya. Naway pagpalain tayo ng langit. Kaya nga. Ikaw ba ay nandito para tulungan ang anak mong babae na saktan ako? May kasama pang isang tagapagtanggol. Tagapagtanggol? Anong tagapagtanggol? Ito ang ipinakilala kong tao para sa iyong blind date. Nakikita kita. Nakita ko ang pinsan mo. Nang magkasama sila ni Joji. Sobrang saya mo talaga. Sa tingin ko, maaaring. Mukhang hindi mo pa rin makalimutan si Joji. Tama ba? Nahanap ko para sa'yo. Isang binatang kasing yaman niya. Saktong may oras siya ngayon. Dinala ko siya para makilala mo. Binata. HMM. Siya siguro ang ama nitong batang ito. Ah. Tito. Ikaw ba ang nagpunta dito para magpakilala sa anak mo? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, matured na ako. Yung batang babae na ito, simple at payat. Medyo okay na rin naman. Pero ako naman, hindi masyadong mahilig sa itsura. Basta makatulong lang sa pag-aalaga ng anak ko. Anak? Oo, unang asawa ko. Pasensya na, tanong ko lang po, ilan na po kayong kasal? 3 beses.
Tita. Baka mas mabuti pang saktan mo na lang ako. Talagang hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyong ito. Rangzo, hindi ko naman sinasabi ito sa'yo. Sinasabi mo na hindi ka naman kaakit-akit, at ang kalagayan ng pamilya mo ay karaniwan lang. Nagtatrabaho ka pa bilang waitress sa hotel, makakakuha ng kaunting pera. Maliban na lang kung makahanap ka ng mabuting tao at magpakasal ng maaga. Ano pa bang ibang pagpipilian mo? Meron. Basta huwag lang dumating ang pinsan ko para mangagaw. Bakit ka nandito? Sino ito? Ito ang kaibigan ko. Kolehiyo. Ikaw. Ikaw pala ang nakipagkita sa girlfriend ko. Tama ba? Hindi mo sinabi sa akin na walang jowa itong babae. Nagkakaroon lang ng kalituhan. Kalituhan lang. Ano ba talaga ang nangyayari kay Rangzo? Tia, formal na ipakilala. Ito po, ay ang aking boyfriend. Nakilala namin siya sa trabaho. Tia, dahil mayroon na akong boyfriend, pakiusap, dalhin mo ang maliit na ito. Umalis na ang batang ito, pauwi na. Ang swerte ng batang yun, talaga. Lahat ng boyfriend na nakikita niya, mukhang maayos. Bakit kaya si Yuro sa bahay namin, hindi makahanap? Nakilala niya sa trabaho, tama ba? Isang waitress lang naman yun. Maganda pa, ano bang silbi nun? Tara na tayo. Sino ka? Hindi ko akalain na magaling kang umarte. Ay ganun. Nagpasya na ako, ngayong gabi. Kakainin kita ng isang malaking pagkain. Hello, mga ginoo. Pasensya na, ginang. Nakabook na po ang lugar ngayong gabi. Anong masama sa bukang namin? Pinsan. Hindi ka ba bagong suspendido? May pera pa kayong pangkain sa restaurant. Hindi siguro magtatagal. Hindi kayang bayaran, siguro. Kulangan ba yung sampal noong nakaraan? Baka pa nga magmalaki ka pa. Namamaga na yung kalahating mukha mo sa palo. Pero ayos lang. Basta magmukha kang nakaluhod at humingi ng tawad sa akin. Maaaring isaalang-alang ang pagbawi ng reklamo. Magpaka-imagine ka na lang ng malakas na pangarap. Kahit saan ako pumunta, kaya kong gawin. Kaya kong mabuhay kahit ano paman. Hindi tulad mo. Kung wala kang lalaki, hindi ka mabubuhay. Ikaw. Sabi ko nga sa nanay ko. Nahanap mo yung katulad mong mababa ang uri. Kawani. Maganda naman siya. Pero tingnan mo. Inaalis ka pa dahil ang pangit at mahirap mo. Mas gusto pang nakatungo at naglalaro ng cellphone. Kaysa tignan ka ng mas maayos. Magpa-reserve ng kristal na restaurant. Ngayon, nakuha ko na. Sino ang nagsabing ayaw ko? Di ba, mahal? Sobrang ganda mo talaga. Mas maganda ka pa kaysa sa ilang pangit. Ikaw, ang girlfriend ko. Hindi ka dapat nakikialam. Ako na lang ang magtuturo sa'yo. Sige na nga. Sa totoo lang, pangkaraniwan ka lang din. Pero, mukhang bagay kayong dalawa. Hindi ko inasahan. Ang galing mo talagang makipagtalo. Sinasabi ko lang ang totoo. Sapat na. Anong silbi ng galing mo sa salita? Si Joji ay nag-book ng Crystal Restaurant. Kaya nyo ba iyon? Ano man ang mangyari, ngayong gabi, dito ay para sa akin at kay Joji. Kayong dalawang mahihirap, mas mabuting umalis na kayo. Tingnan mo, nakahanap siya ng mayamang tao para sa kanya. Tara na, may isang noodle house sa ibaba ng bahay, 5 piso lang. Sobrang sarap. Tara na, sandali lang. Pasensya na po, Ginoo Joe. Kinansela na ang pribadong palabas ninyo ngayong gabi. Pasok na po si Miss Fang. Ako po. Nagkamali po ba kayo? Siya po ang anak ng may-ari ng Joe Textile. Joe Textile, ha? Ito ay para sa supplier ng Baosheng Group. Alam mo ba kung makisama? Pasensya na. Pero ngayon, tao mula sa Baosheng Group, nagbayad ng doble sa reservation fee. Pinili, para pumasok si Miss Fang at ang lalaking ito. Kayo po, 2 tao, pakiusap. Pahingi sandali.
Joji. Ikaw ba hindi ang anak ng Joe Textile? Hindi mo man lang magawa ang mag-ayos ng venue. Tanging venue lang ba ang nasa isip mo? Ang mahal mo ay ang tao ko, o ang pera ko. Joji, anong ibig mong sabihin? Sinabi mo noon, nabibigyan mo ako ng pinakamagandang material na kondisyon. Kung alam ko lang na ganito ka ka-materialista, hindi na sana ako nakipag-ugnayan kay Rangzu. Sige na. Ganito na lang. Joji, sinusumpa kita. Anong nangyayari? Bakit nagbigay ng eksklusibong lugar ang grupo ng Baisheng para sa akin? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Ikaw ba ang may kinalaman dito? Ang grupong Baisheng, bakit nagbigay ng eksklusibong lugar para sa akin? Ikaw ba ang may kinalaman dito? May kliyente ako na mula sa Baisheng. Katatapos ko lang humingi ng tulong sa kanya. Wow! Talaga namang napaka-generous ng mayamang babae na ito. Mas espesyal pa ang asawa ng mayamang babae na ito. Tara, kumain na tayo. Sige. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Sana'y maging maganda ang inyong gabi. Ito lahat ay inihanda mo. Itong si Sekretaryo Son. Kailan naging ganito ka mapaghimagsik? Ngunit, ang atmosfera ay talagang bagay para sa isang date. Kung magkakaroon pa ng isa na masiglang fireworks show, mas mabuti pa. Gusto mo ba ang mga paputok? Oo naman. Magplano tayo ng palabas ng paputok sa Crystal Restaurant. Sige. Tara. Panoorin natin ang paputok. Ay. Tingnan mo na. Wow. Ang ganda ng mga paputok. Paano mo nalaman na ganitong oras? May mga paputok. Nahulaan ko lang. Matagal na ang nakalipas. At sa wakas, nakakita ulit ng ganitong kagandang mga paputok. Mga paputok lang naman. Anong bago? Hindi mo naiintindihan. Simula nang pumanaw si Papa. Tuwing may pista, nagsasara ako sa bahay. Natatakot akong makita ang mga tao na masaya at magkakasama. Mas natatakot akong makita ang mga mata ng iba na puno ng awa sa akin. Walang anuman. Walang problema. Sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakakakita ng mga paputok. Mula pagkabata, pinadala na ako ng mga magulang ko sa ibang bansa para mag-aral. Tuwing sinasabi kong nami-miss ko sila, sinasabi nila na ito ay tanda ng aking kahinaan. Walang silbi ang magkaroon nito. Mas mabuti pang hindi mo na kailanman nakuha. Ayos lang. Basta ngayon, nandito pa rin ako para sa'yo. Nako, parang may nararamdaman akong pag-ibig. Huwag, huwag, huwag. Hoy, boss. Punta ka bukas sa trabaho. Ayos. Salamat, boss. Gagawin ko ito. Magpapatuloy ako sa pagsisikap. Napakabuti. Nabalik na ako sa trabaho. Nabalik na ako sa trabaho. Ang sahod ko. Ang iyong karne ng baka. Ay bumalik na lahat. Binabati kita. Bakit mo ako hinahawakan sa ulo? Mali ang nahawakan. Tumingin sa mga paputok. Mali ang nahawakan. Maliban sa akin, may iba pa bang tao? Walang pakialam.
Ano ba talaga ang koneksyon ni Fang Rangzu? Kaya niyang ipagawa ang isang bagay kay Sekretaryo Feng na para lamang sa prinsipe. Para sa kanya, nagbigay siya ng pag-aproba sa pagbabalik. Hindi ba't? Ikaw. Natutulog siya. Snowy na. Yung ikaw. Tama ba? Nakikipag-usap sa sekretarya ng ating punong tanggapan sa isang relasyon. Wala. Pero, ang aplikasyon para sa pagbabalik na ito ay may pirma ng sekretarya. Siya ang pribadong sekretarya ng prinsipe ng grupo natin. Hindi siya kailanman gumagawa para sa iba. Pasensya na, boss. Wala talaga. Naiintindihan ko. Natatakot ka ba na kapag naging publiko ang relasyon nyo, may manghusga o magchismis? Hindi. Seryoso ako magsalita. Gaano na kayo katagal magkakilala? Paano kayo nagkakilala? Sino ang unang nagmahal? Ang gulo-gulo naman ito. Tungkol sa pagkasuspinde ko, maliban kay Shaolin, wala nang ibang nakakaalam, di ba? Sandali. Supervisor, maaari mo bang ipakita sa akin ang litrato ng sekretarya? Rangzu. Mukhang sobrang kilala na tayo. Ito. Kung ano ang hitsura ng boyfriend ko, hindi mo pa alam. Hindi, ako. Mag-slide para tawagan. Joji. Manager, kukuha lang ako ng tawag. Hello. Rangzu, nag-away kami ni Song Yuero. May oras ka ba pagkatapos ng trabaho? Gusto kitang makita. Wala akong oras. Joji, ngayon, tayo ay dating na relasyon. Bakit hindi mo pa rin pinapakalma si Song Yuero? Bakit ka nandito? Hanap ako. At saka, may boyfriend na ako ngayon. Huwag mo na akong istorbohin. Bahala na ako. Kita tayo mamaya gabi. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, di ba? Talagang malas na baliw. Shaolin. Si Joji, yung baliw, gusto akong hanapin mamaya. Maaari mo bang magpanggap na boyfriend ko ulit? Pasensya na. Walang anuman. Hindi ito yung araw na iyon. Yung tao bang naghahanap para patayin si Shaolin? Yung babaeng ito, noong nag-iimbestiga kami noon, kakaiba ang naging reaksyon niya. Kailangan kong mag-ingat. Dumating si Assistant Liu. Kanina sa pintuan ng opisina. Sino yung babae na yun? Siya si Fang Rangzu. Siya ay isang tagapaglingkod sa hotel. Fang Rangzu. Kanino ito? Kay asawa ko. Sa asawa mo. Itong relo. Pero ito ay isang limitadong edisyon ng Count. Hindi ito basta-basta mabibili ng ordinaryo. Kasal na ba siya? Kasal na ba siya? Nako. Ganong kabilis bang umusad si Snow at Secretary Feng? Kasal na. Alam ko lang na nag-iibigan sila ni Secretary Feng. Hindi ko alam kung kasal na sila o hindi, Secretary Feng. Mukhang hindi ako nagkamali ng tao. Kailangan kong i-report ito kay Boss Bai. Si Fang Rangzu at si Sekretaryo Feng ay kasal ng lihim. Kailangan kong ibahagi ito ng maayos. Sigurado ka bang tama ang balita? Siya ay empleyado ng Bai Sheng o asawa ni Sekretaryo Feng. Tinanong ko na siya sa kanyang supervisor. At saka, nakita ko siya sa bahay niya noon, nang suot ang parehong relo ni Bolin. Malamang ay isang sekretarya, para itago ang galaw ni Bolin. Inilagay niya ang ilang gamit niya, sa bahay niya. Ang galing naman, madali na ngayon. Hindi ko pa rin makontrol. Isang maliit na sekretarya, ang ibig mong sabihin. Gamitin ang Fan Rangzu. Palitan ang tagong lugar ni Bolin. Zu. Talaga bang nandito ka? Rangzu, seryoso ako. Noong una, nagkamali ako ng paghusga, kaya ako nakipag-date kay Song Yuero. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko ba sinabi sa'yo, may boyfriend na ako? Wala akong oras para makipag-away sa'yo ngayon. Magsimula ka nang umalis. Hindi ako aalis, Rangzu. Kakaalis lang natin, hindi pa matagal. Dapat may nararamdaman ka pa para sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sira ang ulo mo, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Bakit hindi ka pa umaalis? Honey.
Inaasar niya ako. Tungkol sa akin at kay Rangzu. Anong kinalaman mo dito? Sinasabi ko pa, narinig mo na ito dati. Ako ang tagapagmana ng Joe Textile. Sino ang makapagbibigay ng mas magandang buhay kay Rangzu? Dapat alam mo na ito. Dahil pinili ni Fang Rangzu ako. Wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Ikaw. Niebla. Alam mo rin, hindi ka niya mabibigyan ng buhay na gusto mo. Isip-isip ka pa. Joji. Kunin mo na ang sirang bulaklak mo at umalis na. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Umalis ka. O nga pala, anong pangalan mo? Tama lang. Tingnan natin kung siya nga ba ang sekretaryo ni Feng. Tatawagan ko lang. Sige, tumawag ka. Boss. Tinanong ng Joe, kailangan bang i-renew ang kontrata sa susunod na quarter? Mula sa susunod na quarter. Ititigil ang pakikipagtulungan sa Zhao's Textile. Hindi ka ba nasiyahan sa kanilang plano dati? Ano ang nangyari? Personal na alitan. Rongzu. Sabi nila, ikinasal ka na kay Secretary Feng. Hindi. Saan nanggaling ang ganitong kalokohan? Lahat sa kumpanya ay nagkakagulo. Sabi nila, hindi tinanggap ng pamilya ni Secretary Feng ang relasyon ninyo. Kaya hindi ito inilalabas sa publiko, di ba? Yung narinig ko, dahil si Rongzu ay nagdadalang tao. Kaya kailangan munang magpakasal. Buntis ka. Ako. Wala. Totoo ba? Sino ang nagkalat ng ganitong kabaliwan? Pangunahing dahilan ay, talagang si sekretarya. Para sa iyong pag-aproba sa pagbabalik sa trabaho Oo nga. Hindi ko rin ito alam. Bago ito, hindi ko pa nga nakita ang mukha ng sekretarya. Nahihiya. Pinsan. Ikaw, ang cute mo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kaya't pinapalayas ako ni Joji mula sa bahay. Nakakatawa ka pa rin. Hindi tama. Hindi ba't nagreklamo na ako sa iyo? Paano ka pa rin nandito sa trabaho? Nasaan ang asawa ni Rangzu? Pero ang sekretarya ng punong tanggapan ng grupo. Gusto mong maibalik sa posisyon si Rangzu. Kailangan mo lang mag-click. Okay na. Iyon lang. Ipapabalik si Sekretarya Feng. Hindi ka ba nakikipag-usap sa waiter na yon? Tungkol sa pag-ibig. Anong waiter? Kami si Sekretarya Feng. Pero ang mga mataas na opisyal ng grupo Bosheng. Kaya pala may nag-book ng buong sinehan para sa'yo noong araw. Fang Rangzu. Nalaman ko na nagsasabay ka sa dalawang lalaki. Huwag kayong magkalat ng chismis. Wala namang seryosong relasyon si Feng at ako. Huwag niyong ikalat ang balitang ito. Ano ang pinagtatalunan mo? Nakita ko iyon ng aking sariling mata noong araw na iyon. Sinabi ng manager ng Crystal Restaurant na may isang tao mula sa Baisheng Group na nag-book ng buong lugar. Yung boyfriend mo na nagtatrabaho bilang waiter. Nandoon sa tabi mo noon. Rangzu. Totoo ba ito? Hindi. Totoo o hindi? Siyempre, totoo ito. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo. Fang Rangzu. Hindi ko akalain na palagi kang nagpapanggap na isang mataas na uri ng bulaklak. Bakit ganito ka walang hiya sa likod ng mga tao? Wang 002. Kung totoo man si Rongzu, sobra na yan. Oo nga. Hindi mo naman makikita na ganito siya sa araw-araw. Kahit na totoo. Ano naman kung ganun? Basta si Fang Rongzu, kung gusto niyang makipag-usap siya. Kung sino ang gusto mong kausapin mo. Anong pakialam mo dyan? Anong taon na ngayon? Naglalaro ka pa ng mga chismis na ganyan. Tama, lalo na't, kahit totoo man, nakipag-date ako sa dalawang lalaki. Isa rin iyon sa akin. Walang kinalaman sa'yo. Ganun lang. Ang ganda ng buhok ni Rangzu sa amin. Ano namang masama kung mag-usap pa tayo? Fang Rangzu, mukha kang sumuko na. Wala kang magagawa. Hindi lang niya nakawin ang boyfriend ng iba. Ngayon pa nga, iniwan pa siya. Mag-alala ka na lang sa sarili mo ng maaga. Tama. Si Song Yuro na ito, noong nakaraan, sinubukan niyang agawin ang boyfriend namin, yung Rangzu. Hindi ka dapat maniwala sa sinasabi niya. Tama, hindi dapat maniwala. 006. Bakit ka ganyan kasama? Ikaw. Sekretaryo Feng, Sekretaryo Feng. Sekretaryo Feng, bilisin mo. Hindi ba't ito yung kasamahan ng modelong lalaki ni Shaolin? Pinagtitripan ng asawa mo. Lumabas ka at magsalita ka na. Asawa. Hindi ba si Rongzu yan? Hindi ka naman yun.
Sige na, sige na. Siguradong nagkamali kayo. Si Fang Rongzhu, hindi siya ang asawa ko. Oo nga. Iniisip ko pa rin, sa aming si Rongzhu, sa wakas nakahanap na siya ng mabuting lalaki, no, Gigi. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Sa usapin ng pag-ibig, alam ko ang aking limitasyon. Sige na. Sasabihin ko na lang sa iba, huwag nang magkalat ng chismis. Mag-uwian na kayo. Pumunta na sa trabaho. Itong magandang ginang. Kailangan mo bang mag-check-in? Kailangan mo ba ng tulong ko? Gusto mo bang ako mismo ang mag-alaga sa iyo? Mamatay ka. Palem. Sekretarya Feng. Hindi ka ba katrabaho ni Shaolin? Oo, tama. Katrabaho ko siya. Anong ibig mong sabihin? Bilang sekretarya. Ito ang aking pangunahing trabaho. Ako itong maging male model ay personal kong hilig. Ginoo, kailangan mong bigyan ako ng isang halaga para sa pinsalang emosyonal. Dahil sa iyo, isinugal ko pa ang aking reputasyon. Mayroon ka pang dalawang mukha. Kaya, makikilala ni Shaolin ang mayamang babae na ang asawa ay isang mataas na opisyal ng kumpanya. Dahil sa iyo rin. Oo, ako ang nagpakilala. Ako. Sige. Ginoong Feng, may magandang hinaharap. May magandang hinaharap. Ginoong Bai, balak naming simulan ito ngayong gabi. Bakit hindi pa siya bumabalik? Anong nangyari, Ginoo? May problema si Fang Rongzhu. Ano? Anong nangyayari? Kaninang, may tumawag sa akin. Sabi, kung gusto mong buhayin si Fang Rongzhu, dala mo siya kasama sa pagpunta sa labas ng bayan, ng abandonadong pabrika. Hanapin sila. Bakit sila tatawag sa'yo? Hindi ko alam kung bakit ngayon. Biglang may kumakalat na balita sa Hotel Baisheng na ikakasal na kami ni Fang Rongzhu. Pero hindi ito mahalaga. Ginoo, kailangan ba talaga nating pumunta? Siyempre, kailangan nating pumunta. Sige, kukunin kita. Halo. Ako si Bailin ng Baisheng Group. Nahanap ko na. Ikaw ang pumatay na ipinadala ni Tio noong nakaraan. Kung ayaw mong makulong, makipag-ayos ka sa akin. Ngayon na. Agad pumunta sa abandonadong pabrika sa labas ng bayan. Saan ito? Anong gagawin ninyo? Tumigil. Ikaw iyon. Asawa ng sekretaryo ni Feng. Ang bata mo pa. Sino ka? Ako si Bo Yuan, pangkalahatang manager ng Grupo Baisheng. Yung leader na iyon. Wala talaga kaming relasyon ni Sekretaryo Feng. Naiintindihan mo ba na nagkakamali ka? Huwag kabahan. Basta't maging maayos ang sekretarya. Dalhin mo si Baolin dito. Wala kang problema. Baolin. Sige na, hindi na mahalaga, batang babae, mas mabuti pang, asahan mong may nararamdaman si Secretary Feng para sa'yo. Kung hindi, hindi ako makakatiyak, kung makakalabas ka pa ba dito ng buhay ngayon. Palayain mo si Fang Rongzhu. Tiyak na hindi ako nagkamali. Talagang may puso at katapatan si Secretary Feng. Kayo at ang binatang master tungkol sa inyo. Bakit kailangang isali ang mga walang kasalanan? Palayain mo siya, Sekretarya Feng. Fang Rongzhu at Bailin, pumili ng isa. Sekretarya Feng, Fang Rongzhu at si Baolin, piliin mo lang.
Ang tiyo ko, magkano ang ibinibigay niya sa inyo? 3 beses ang akin. At meron lang akong isang hiling. Wala na akong pasensya. Itakda ang sekretarya. Ang buhay ni Fang Rangzhou at Bolin. Pumili ka ng isa. Para masiguro ang kaligtasan ng babae doon. Bakit kita paniwalaan? Kasi hindi ako nagkukulang sa pera. At sinasabi ko, gagawin ko. Kaya itong pera. Kikita mo o hindi? Ibibilang ko na ang huling 5 segundo sa'yo. Huwag. Kikita ako. 5. 4. 3. Sandali lang. 2. Sandali lang. Ikaw, hindi ko sinasabi na papatayin ninyo siya. Ba't nyo pa tinupad ang pangako, kahit na nilabag nyo ang kasunduan? Pasensya na, kami ay hindi naniniwala sa kontrata. Naniniwala lang kami sa pera. Maghintay ka lang, si Bolin. Hindi na mangyayari ang ganitong bagay sa hinaharap. Hindi na ito mauulit. Walang anuman. Kung dumating ka ng mas late, naiayos ko na ito mag-isa. Pasensya na. Ikaw. Anong nangyari? Ikaw ba ay ang prinsipe ng Baisheng Group? Ang pangalan mo ay Shaolin. Mukhang may kaugnayan ka sa Baisheng Group. Mukhang may kaugnayan ka sa Baisheng Group. Hindi ko ito naipaliwanag sa iyo kanina. Ayaw lang ng gulo. Hindi ko akalain na madadami ka pa. Siya talaga ang prinsipe ng Baisheng Group. Kaya talagang magkaibang mundo tayo. Wala iyon. Ginoong Bai, naiintindihan ko. Bakit mo ako tinatawag na Boss Bai? Ikaw ang prinsipe ng grupo. Noong una, ako'y hindi nakakaalam sa iyong halaga. Sana hindi mo ako husgahan. Masyado nang huli. Uuna na ako. Nandito pa ako. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ako. Fang Rangzhou. Kakatapos ko lang iligtas ka. Ano ba ako sa'yo? Ginoong Bai. Ikaw ay isang CEO. Araw-araw kasama ko, nakatago sa isang maliit na sirang popahan. Hindi ba ito masyadong hindi angkop? Ngayon ay magaling na ang iyong sugat, at naitaboy na ang mga masamang tao. Bumalik ka na sa iyong malaking vilya. Hindi ba ito mabuti? Ngayon ay magaling na ang iyong sugat, at naitaboy na ang mga masamang tao. Bumalik ka sa iyong malaking vilya. Hindi ba maganda? Isipin mo na lang na isang panaginip ito. Panahon na para magising. Sumakay ka. Hindi na, Boss Bai, malapit lang ako sa bahay. Sumakay ka na. Boss Bai, hindi ito maganda, di ba? Boss Bai, hindi ito maganda, di ba? Nahawakan na ang mga abs. Sinasabi mo sa akin na hindi maganda. Ganoon lang kasi. Akala ko ikaw ay male model. Pero ngayon, iba na. Ikaw ang prinsipe. Ako'y isang maliit na empleyado lang. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako niloloko sa damdamin? Kailan kita niloko sa damdamin?
Natakot lang ako na magkaproblema. Nung nagkaroon ng iskandalo kay Secretary Feng, nabuo sa akin ang napakaraming chismis na walang katotohanan. Kung magpapapa-unclear pa tayo tungkol sa isa't isa, hindi ako dapat mamatay sa mga laway na pinapahid sa akin. Anong tinitingnan mo? Sino ang manggahas na pag-usapan ka habang nandito ako? Hindi mo marinig. Iyan ay dahil walang may lakas ng loob na sabihin sa iyo. Pero ako, hindi katulad ng mga tao sa inyong antas. Sasama na ako sa iyo. Ayaw na. Anong ginagawa mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sira ulo ka ba? Fang Rangzu, kahit na hindi ako, prinsipe ng Basheng Group, ako'y palaging iyong maliit na Lin. Hindi ito pareho. Bakit hindi ito pareho? Sapagkat hindi ito pareho. Ginoong Bai, masyado nang huli. Umuwi ka na. Palem. Hello. Sa loob ng ilang araw, pupunta ka ba sa reunion ng mga kaklase? Medyo abala ako, kaya hindi na ako pupunta. Pero ang lugar ng reunion ay sa Baisheng Hotel. Hindi ka na pumunta ng ilang beses. Medyo hindi na ito kapani-paniwala, di ba? HMM. Sige na nga. Patay na si Bailin, mabaho si Bailin. Ginoo. Nagalit si Ginang. Fang sa iyo. Bakit? Gusto mo bang samantalahin ang pagkakataon para maging totoo ang chismis? Nangangako ako. Wala akong kahit anong nararamdaman para kay Ginang. Fang. Nakatanggap ka ng 971 rosas. Ipapadala pa ba nila? Ipapadala. Paano kung ayaw ni Miss Fang? May paraan ako para tanggapin niya. May paraan ako para tanggapin niya. Uy, narinig ko na sasali ka sa reunion ng mga kaklase. Akala ko'y magtatago ka habang buhay. Makatipid sa pagkain at inumin. Ano bang dapat itago? Ang mga mahihirap ay laging kumikita sa maliit na bagay. Oh, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako sa anak ni Joji. Kaya nagkaayos na kami ni Joji. At saka, ikakasal na si Ma. Binabati kita. Sino ba ang nagtatanong sa'yo? Magpasalamat ka naman. Kasi syempre, nakatulong ka rin sa ating relasyon. Sa totoo lang, malaki ang naitulong mo. Tama ba? Kumusta na kayo ng waiter? Magkikita pa ba kayo sa isang reunion? Isama mo siya dito. Sabi ko, pinsan, pwede bang huwag kang araw-araw nakatingin sa buhay ng iba? Kung talagang wala kang magawa, tulungan mo ang kasambahay na maglinis. Bakit parang ang laki ng reaksyon mo sa kanya? Naghiwalay ba kayo? Tama nga talaga na nasabi ko. Ang swerte mo, Fang Rangzu, sobrang nakakaawa. Kahit isang waiter pa nga lang, naiiwan ka na. Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Magpatuloy ka lang sa pagiging matigas ang ulo. Pero wala namang dahilan para mainis. Makipag-ibig sa isang waiter. Kaya't ito lang ang suot mo. Masyadong mababa at pangkaraniwang damit. Pero nakikipagrelasyon sa mayayaman. Ano man ang gusto mo. Maaari mong makuha. Umalis na ako, magpakatagal ka na lang. Masyadong konserbatibo.
Bakit ang malas ko naman? Bakit ang malas ko talaga? Ikaw pala. Magsuot ka lang ng suot na to sa reunion. Sinusundan mo ako. Ano to? Ayoko. Sobrang mamahalin nito. Kung masira, hindi ko kayang magbayad. Kung masira, bili na lang ulit ng isa. Ako ang boyfriend mo. Hindi mo na kailangang magbayad. Hindi ka naman aking boyfriend. Ay naku. Boss bye. Nakuha ko ang intensyon mo. Pero ito. Mas mabuting huwag na lang. Pupunta ako. Ito. Anong nangyayari dito? Kung hindi ka papayag, sasamahan kitang pumunta sa reunion ng klase. Mag-o-order pa ako ng 991 bulaklak. Bolin. Kung may pera ka na walang mapagkagastusan, mas maaga mo nang ibigay sa charity. Huwag mo nang ipilit sa akin. Sisang-ayon ka ba o hindi? Hindi ako sisang-ayon. Hoy, Sekretarya Feng. Tulungan mo akong mag-order ng 990 bulaklak. Ay. Sisang-ayon na ako. Okay na ba yun? Mabilis, hanapan mo ng tao para linisin ang mga rosas na ito. Magdadala ng insekto. Hilingin mo sa akin. Pakiusap na. Mahal na Ginoong Bay. Mabuti na lang at may isip ka. Yung estudyanteng mahirap na si Fang Rangzhou, talagang dumating pa. Sabi nyo, tila ba siyang pumunta dito para manghingi ng pagkain at inumin? Malamang nga. Siya nga, kahit na mahirap, okay lang. Pero ang pangit pa ng itsura niya. Sa nakaraang mga beses na hindi siya pumunta, natatakot siyang mapahiya. Oy, guwapa, narito ang ating reunion ng mga kaklase. Nagkamali ka ba ng bulwagan? Hindi ako nagkamali, ako. Si Fang Rangzhou. Oh, kaya pala si Rangzhou. Ang tagal na nating hindi nagkita, ang ganda mo na. Hindi na kita makilala. Walang anuman. Sa kabila ng lahat, mahirap at walang kwenta ako. Natatakot pa akong pagtawanan. Hindi ninyo inasahan na darating ako. Normal lang iyon. Ito ay. Siya ay. Ako ang boyfriend niya. Niyang Nielo, paano ka, nagkaroon ng ganitong gwapong boyfriend? Anong silbi ng gwapo? Pareho lang siya ng pinsan ko. Isa lang siyang waiter. Akala ko, na iniwan ka ng waiter na ito. Hindi ko akalain na patuloy pa rin sila. Oo nga. Wala ka nang mahahanap na mas mabuti pa sa kanya. Tama ang sinabi ng pinsan. Sa kabila ng lahat, nakaya ng pinsan na agawin si Joji sa akin. Siyempre, may mga paraan siya. Agawin. Yuro, ikaw ang naging kabit ni Rangzhou at Joji. Hindi ako. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Ayos na, kaklase tayo lahat. Huwag tayong mag-away. Ganito na lang. Lahat ng gastos ngayong gabi. Ako na ang magbabayad. Kain kayo ng masaya at uminom ng masaya. Oo nga. Malaki ang puso ni Joji sa amin. Hindi tulad ng iba. Parang may amoy na mahirap. Hello. Huwag mong pansinin sila. Huwag kang gagastos ngayong gabi kahit 1 sentimo. Alam ko. Pasok ka na. May utos ka ba?
May utos ka ba? Bakit nandito si Manager Wang mula sa Bosheng Group? Buksan na ang natitirang alak, at saka pa. Tawagin ang departamento ng pagkain. Ihanda ang isang menu ayon sa pamantayan ng pinakamataas na silid. Para sa akin. Oo, ano ba talaga? Ang kanyang pagkatao. Ano bang nangyayari? May nagawa ba akong pagkakamali dati? Patawarin niyo po ako. Maaari bang magtanong, kanino po kayo anak? Hindi po ako anak ng kahit kanino. Hindi po ba sinabi niyo? Ngayon, kayo po ang magbabayad sa lahat ng gastos. Ako lang po ang nag-order. Hindi po sinabi na ako ang magbabayad. Ikaw. Ayos lang. Isa lang naman ang pagkain at ilang bote ng alak, di ba? Ako ang gagastos. Ang galing mo talaga. Manager Wang. Bakit? Bigla bang tinapos ng Bosheng Group ang pagtutulungan? Naalala ko na dati. Masaya naman ang ating pagtutulungan, di ba? Ito ay mula sa itaas. Ginoong Joe. Isipin mo. May na-offend ka bang tao kamakailan? Na-offend ang tao? Wala naman siguro. Kung meron man akong nagawang mali. Pasensya na po. Pakiusap. Tulungan ninyo akong pakiusap. Ginoo Joe. Pasensya na, mukhang hindi ko kayo matutulungan sa bagay na ito. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako, hindi na ako makakasama. Hello, Ginoong Joe. Narito ang bill para sa gabi na ito. Kabuuang gastos ay 88,000. Ano? Walang 88,000. Paano mangyayari yun? Walang 88,000. Yung mga bote ng alak kanina. Ito ay ang aming hotel na pinakamataas na koleksyon. Talagang ganito ang presyo. Bilisan mo na ang bayad. Ano pang hinihintay mo? Simula nang tumigil ang pakikipagtulungan sa Baisheng. Wala nang ibinibigay na pera sa akin sa bahay. Saan ako kukuha ng 88,000 cash ngayon? Sige na, kalimutan mo na. Kung talagang hindi mo kayang bayaran, ako na ang bahala. Salamat. Ganito, bigyan mo ako ng numero ng iyong bank card. Sa susunod, ibabalik ko sa iyo. Hindi na kailangan. Bye, Lin. Ngayon, ituring mo na akong nag-invite kay Ginoong Joe. Ikaw, hindi ka ba? Alin, umalis na tayo. Sige. Asawa, huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Asawa, ikaw na lang ang meron ako. Pumanaw na ang tatay ko. Ayaw na rin sa akin ng nanay ko. Hindi mo rin ba ako iiwan? Bakit naman, hindi? Sisi ng tatay, kung hindi dahil sa kanya, na nagpunta mag-isa sa Baikeng. Hindi niya makikilala ang nanay ko. Hindi siya mamamatay ng hindi inaasahan. At hindi ako isisilang. Hindi ako magiging nag-iisa. Maging mayaman na anak ako. Mayaman na anak. Mayaman na anak. Ang tatay ko, dati ay isang anak ng mayamang pamilya sa Hong Kong. Ngunit sawa na siya sa marangyang buhay. Kaya umalis siya sa bahay. Pagkatapos ay nakilala niya ang nanay ko. Ang nanay ko ay talagang gustong mag-asawa ng mayaman. Sinasabi niyang mahirap ang tatay ko. Nang pumanaw ang tatay ko, nag-asawa siya muli. Ano ang pangalan ng tatay mo? Fang Shuli. Hoy. Tulungan mo akong alamin ang pinagmulan ni Fang Rangzhou. Sige, Ginoo. Bakit ganyan? Ay naku. Bakit ganyan? Mahal. Gusto kong humalik. Fang Rangzhou, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?
Ano ang nangyari kagabi? Nasaan ang cellphone ko? Huwag kang mag-alala, naglagay ako ng mga safety measures. Talagang natutulog ako sa boss ko. Rangzo, bakit ang pangit ng mga paa mo? Oo nga, anong nangyari sa paa mo? Nabangga lang ako. Sige na. Narinig niyo na ba? Yung prinsipe ng Baisheng natin ay hindi pala patay. Hindi patay. Fang Rangzu 008, Fang Lian Ying 008, at bukas na siyang babalik para kunin ang kumpanya. Paano naman sinabi ng balita na namatay siya? Sino ba ang nakakaalam? Nabalitaan ko pa nga, may dalawang mahahalagang tao na darating sa hotel ngayon. Fang 008. Nabalitaan ko pa nga, may darating na dalawang mahalagang tao sa hotel ngayon. Isa ay ang may bahay ng pamilya Yu mula sa Hong Kong Island. Wan Ying 008, mukhang darating na siya. Naghahanap sa Baikeng ng kanyang nawawalang anak at apo sa loob ng maraming taon. At ang isa ay ang anak na babae ng Meng Group. Fang 008, Meng Qingluo. Si Meng Qingluo at si Fang Yugan 008, siya ang napiling asawa ng ating prinsipe. Ano? Bakit ka ganyan kaingay ngayon? Ayos ka, Bailin. Kailangan pa nating tanggapin ang misis ng pamilya Yu mamaya. At saka, sabihin ko sa'yo, itong anak na babae ng pamilya Meng. Dumating siya dito sa ating hotel para hanapin ang prinsipe. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon pa ng birthday party dito sa ating hotel. Mukhang malapit na ang magandang balita para sa prinsipe. Baka sa birthday party, mag-propose na siya. Narito na, narito na. Nanay. Nanay, ikaw talaga. Nanay, ikaw nga talaga ito. Sino siya? Ikaw, pilyang bata ka. Sino ang tinatawag mong nanay? Kaya mo ring makipagsabayan sa pamilya Meng. Bakit ka basta nalang nananakit? Tama nga. Kayo, mga empleyado, hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Magulo ang mga kamag-anak. Qingluo ah. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Sapat na. Bakit ganito ang asal ng mga empleyado ni Baisheng? Hindi ba kayo natutong tumanggap ng mga kliyente? Pasensya na. Mali ang pagkakaintindi ko. Parang dekorasayon lang ba ang mga mata mo? Dalhin mo na ang mga bagahe. Hayaan mong dalhin niya sa suite. Medyo sobra na ba si Miss Meng? Ikaw na lang ang magdala niya pataas. Juan, walang problema, ako na ang magdadala. Anong ginagawa niyo? Kuya Bailin. Inapi ka ba ni Meng Qingluo? Hindi. Sige nang. Meng ay, humingi lang ng tulong para sa bagahe. Kuya Bailin, isa lang siyang simpleng waitress. Bakit mo siya pinoprotektahan? Sabi na nga, siya ang biglaang sumugod ng walang dahilan. Tawagin ang aking madrasta na nanay. Ako lang ang nagtuturo sa'yo. Sa mga taong nasa ilalim ko. Gusto pa rin ng nanay ko na magpakasal sa mayaman. Ayaw niya sa mahirap ang tatay ko. Matapos mamatay ang tatay ko, nagpakasal na siya ulit. Siya ang pangunahing tagapangasiwa ng hotel. Hindi siya isang karaniwang tagapaglingkod. At saka, tungkol sa bagay ni Baisheng, ikaw ba ang may karapatan na magdesisyon? Bakit ka ganyan kabangis? Ginoong Bai, mabuti rin ang intensyon ng anak namin na Qingluo. Huwag kang magalit, kunin mo ang sarili mong mga bagay. At saka, humingi ka ng tawad sa aking mga empleyado. Sinasabi ko lang, na kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Baliw ka ba? Kung hindi ka hihingi ng tawad, umalis ka, Bolin. Sobrang ka na. Umalis na tayo. Kung ganun, aalis na ako sa trabaho. Sandali lang. Sumama ka sa akin. Hello. Sa harap ng maraming tao.
Paano kung may makakita? Kung makita, edi makita. Ito ang opisina mo. Oo. Kung gusto mong pumunta sa akin sa susunod, diretso ka na lang dito. Sino bang walang ginagawa na hahanapin ka? Ngayon, may fiancé ka na. Mag-ingat sa pagsasalita. Naintindihan mo ba? Paano? Naiinggit ka na. Paano ako makakainis? Ang kasal ay pinlano ng pamilya. Wala akong kinalaman dito. Asawa. Ikaw. Anong pangalan mo? Tinawag mo akong asawa kagabi. Maraming beses mo akong tinawag. Bakit? Tinawag kitang asawa. Anong masama doon? Nasa impluwensya ako ng alak noon. Hindi iyon mahalaga. Oh. Hindi ba ito binibilang? May kailangan pa akong gawin. Uunahan ko na. Gusto mong tumakas. Huli na. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Bitawan mo ako. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Kung ano ang nangyari kagabi? Gedge Balen, nandyan ka ba? May kailangan ba? Gedge Balen. Tungkol sa nangyari kanina, hindi tama ang ginawa ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sana huwag mong kamuhian ako. Sino ba ang maghahanap ng kamuhian sa'yo? Kung hindi ka sana nananakit sa mga empleyado namin, siguro hindi na kita papansinin. Bolin. Ako ang iyong magiging kasintahan. Kuya Bailin, anong tunog yan sa loob? Kanino ka nakipagkasunduan? Hanapin mo siya. Wala akong kinalaman dyan. Lumabas ka. Ikaw. Lumabas ka na. Nakatakot, nakatakot. Buti na lang hindi tayo nahuli. Parang tayo'y may lihim na relasyon. Nakuha ko ito sa auction ilang araw na ang nakalipas. Tingnan mo kung gusto mo. Wow! Ang ganda. Para sa akin. Gusto mo ba? Gusto ko. Sige, aalis na ako sa trabaho. Kita tayo mamaya ng gabi. Asawa ko. Ginoo, ayon sa utos mo. Nagsiyasat ako tungkol sa pinagmulan ni Miss Fang. Hong Kong Island. Walang malaking angkan na may apelyidong Fang. Pero nakakita ako ng isang tao. Ang panganay na anak ng pamilya Yu sa Hong Kong Island, Yu Jili. Siya ay may kaugnayan sa ama ni Miss Fang. Maliban sa apelyido na magkaiba, lahat ng iba pang impormasyon ay tugma. Buhawi ng balahibo, nahanap na kita. Yung customer sa Hong Kong Island nagsasalita, hindi namin maintindihan. Nagre-react ng galit, umalis ka na, umalis ka na, umalis na. Sige. Kaya mo yan. Ikaw ang pinakamahusay. May isa na namang tao dito. Kumusta? Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin lahat. Anong silbi sabihin sa'yo? Kahit ang pinakamagandang hotel sa North City. Malayo sa Hong Kong Island. Masyadong ma-oily ang pagkain. Hindi makaintindi ang waiter. Yung mga waiter sa Hong Kong Island, nagsasalita sila ng 3 wika kahit minsan. Yung, tita, huwag muna kayong mainggit. Sabi nga, para kaming magkapatid na rin sa probinsya. Ang tatay ko ay taga Hong Kong din. Bakit hindi ka marunong magsalita ng Cantonese? Namatay ang tatay ko noong bata pa ako. Hindi ko pa siya natutunan. Wala akong pagkakataon na matutunan.
Tia, malamang marami kayong anak. Dahil sa laki ng negosyo ninyo, bakit ka nag-iisa dito? Anong silbi ng maraming anak? Lahat nag-aagawan sa ari-arian, nagkakagulo hanggang magkaugatan. Ngayon pumunta ako dito, maliban sa paghahanap sa anak ko at apo ko, para lang makapagpahinga ng tahimik. Naghahanap ka ng tao. Pwede bang, ipakita mo sa akin ang kanilang mga larawan? Dahil maraming tao dito sa hotel, baka isang araw makasalubong ko rin sila. Sige. Tingnan mo, ito ang larawan ng anak ko. Tingnan mo ng maigi. Tia. Ito. Parang bata ito, di ba? Ayaw magpa-picture ng anak ko. Ito lang ang meron. Nakuha lang ito ng yaya mula sa ilalim ng kahon. Walang anuman. Walang problema. Siguradong tutulungan kitang hanapin yun. HMM. Bakit parang nararamdaman ko? Medyo kamukha mo ang anak ko. Talaga ba? Anak. Anak, anong pangalan mo? Tia. Ang pangalan ko ay Fang Rangzu. Ang apelyido mo ay Fang, di ba? Siguro sadyang pagkakataon lang ito. Maligayang kaarawan. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na kamakailan? Matagal na tayong hindi nagkita, ha? Ang ganda mo ngayon, Ginang. Meng, napakaganda mo ngayon. Kung nakita ito ni Ginoong Bai, siguradong mabibighani siya at hindi makagalaw. Narinig ko, 2 araw na ang nakalipas, gumasto si Ginoong Bai ng 200 milyon. Para bilhin ang Star of Midnight Sun. Siguradong para ito sa regalo mo sa kaarawan. Talaga. Alam ko na nagmamalaki lang siya. Sandali lang. Hello, may maitutulong ba ako? Ito na ba ang bituin ng tag-init? Yung kwintas sa leeg mo, saan galing iyon? Saan galing ang kwintas sa leeg mo? Mas mabuting huwag ka nang magpasama sa gulo. Ito'y kinuha ko mula sa lupa. Kinuha ko. Niloloko mo yung batang si Guisoy. Niloloko mo yung batang si Cheluo. Ito ang bituin ng araw na walang patid. Hindi ito plastic bottle mula sa basurahan. Bituin ng matinding araw. Ano yan? Iyan ay isang nangungunang koleksyon na binili ni Ginoong Bailin ng 200 milyon. Partikular na ibinigay kay Ching Luo. Bilang regalo sa kaarawan. Nakuha pa sa lupa. Mukhang nagnakaw ka. Tingin ko, nagnakaw ka nga. Kung ganito lang ang kaalaman mo, okay na sana. Pero ang ugali mo pa rin ganito kababa. Nalaman ko na ang ganitong kwintas ay sobrang mahal. Nababahala ako sa inyo. Ang pagkalat ng chismis ay may kaakibat na legal na pananagutan. Anong ebidensya ang meron kayo na nagsasabing ako ang nagnakaw? Naalala kita. Ikaw yung iyon, ang maliit na tagapaglingkod na pinoprotektahan ni Bailin. Noong panahong iyon, naramdaman ko na may mali. Ngunit ngayon, naisip ko na, hindi mo naman siguro kasama si Bailin, di ba? Ginang. Meng, maaari mo bang? Huwag maghinala ng walang dahilan sa iba. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano talaga ang relasyon mo kay Bailin? Ako. Sino ang may lakas na mangbuli kay Xiaofang? Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Pero nandito ka, na umaasa sa katayuan ng isang dalagang mayaman. Pinapahirapan mo ang isang waiter dito. Hindi ko na talaga kayang tiisin ito. Oh. Ikaw, isang matandang babae na kalahating nakabaon na sa lupa, nagbibigay pa sa akin ng mga aral kung paano gumawa ng mga bagay. Sobrang pinoprotektahan ka niya. Kamag-anak mo ba siya? Talagang mga kamag-anak ng mga mahihirap. Laging may dalang ganitong pakiramdam. Masyadong mapanlait na tao. Sino ang sinasabi mong tao? Ay, hindi ka pa rin kontento. Mga bodyguard, turuan niyo sila ng leksyon. Ngayon, hindi kayo makakalabas dito na nakaluhod. Hindi ako magiging Meng. Ikaw lang ang marunong tumawag. Si Akiyang, may kasama siyang tao pumasok. Ano pa ang hinihintay mo? Sinasadya lang nilang magpanggap. Saktan mo ako. Oo. Huwag kang kumilos, maging maayos ka. Kayong mga walang silbi. Naglalakas loob kayong hamakin ang mga bodyguard ng Pamilya Yu. Mukhang may problema ka, hindi ba? Batang babae. Pamilya Yu. Dalhin. Siguro siya yun. Ang Pamilya Yu sa Hong Kong na kayang saluhin ang lahat ng kulay. Tita, ang lakas mo talaga. Gusto mo pa bang makipag-away?
Gusto mo pa bang makipag-away? Akala ko'y hindi ka tagayo pamilya. Hindi kita nakilala kanina. Pasensya na. Hindi ko siya pinagtataksilan. Siya ang nagnakaw ng kwintas na ibinigay ng aking fiancé. At may hindi malinaw na ugnayan siya sa aking fiancé. May ebidensya ka ba? Itong puso ng tag-init ang ebidensya. Ang Heart of the Polar Day ay talaga namang ipinadala ko kay Fang Rangzhou. Hindi ito tungkol sa'yo. Asawa, okay ka lang ba? Talagang nagawa mong makipag-ugnayan sa babaeng ito, Meng Qingluo. Kung magpapatuloy kang makialam sa asawa ko, huwag niyong sisihin ako kung hindi ko kayo bigyan ng mukha, Meng Pamilya. Sekretaryo Feng. Simula ngayon, ang Baisheng Hotel ay hindi tatanggap ng sinuman mula sa Meng Pamilya. Oo. Bailin, sige, matalino ka, maghintay ka sa akin. Hello. Inilantad na natin ang ating relasyon sa buong mundo. Hindi na ako makapaghintay. Ipapahayag ko sa buong mundo. Ikaw ang aking mahal. Qu'est-ce que font les gens de Paris après? Sa buong buhay ko, hindi pa ako naging ganito kahiya. Bailin. Fang Rangzhou, maghintay kayo sa akin. Gusto ba ni Ginang Meng na alisin si Fang Rangzhou upang maging lehitimong kasintahan ni Bailin? Ikaw ay si Liu, ang espesyal na katulong ng Baisheng Group. Talagang matalino si Ginang Meng, basta mamatay lang si Fang Rangzhou. Tiyak na magiging iyo ang puso ni Bailin. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Tiyak na papayagan kayo ng aming boss na magpakasal. Pero, kung sakaling hindi ka makatatayo sa loob ng bilog, tapos na ang buhay mo. Okay. Rangzhou, ang taas na ng iyong estado. Nakipag-usap ka na sa prinsipe ng ating grupo. Totoo ba yan? Ay nako. Huwag kang masyadong maingay. Ayokong ipaalam agad. Sisi ng patay na si Belen. Bakit naman si Fang Rangzhou ay makakapareha ng prinsipe ng Baisheng Group? Ngayon, pinapabilis ni Joji ang paglapit ko sa kanya. Rangzhou. Dumating ako para dalhan ka ng imbitasyon sa kasal. Noong nakaraan, nagkasala tayo sa isa't isa. Walang anuman. Pinatawad na kita. Kasalan. Hindi na ako dadalo. Bakit? Kasalan. Hindi na ako dadalo. Bakit? Wala akong interes sa kasal ng aking ex. Rangzhou, galit ka pa ba sa pinsan mo? Ay, pumunta ka na. Ayoko. Bigyan mo ng halaga ang pinsan mo. Ay nako, sinabi ko na ayoko. Hindi ba't sinabi mong buntis ka? Baka naman nagkukunwari lang siya na buntis. Ako, naiintindihan ko na. Niloko mo si Joji. Sa totoo lang, hindi ka buntis. Xiaofang, Tia. May balita ba tungkol sa anak ko kamakailan? Pasensya na po, tita. Sobrang laki ng Baikeng. Medyo mahirap hanapin. Hindi ko mahanap ang anak. Apo. Yung anak ko ang panganay sa pamilya. Ayon sa mga tuntunin ng pamana, basta't buhay pa ang anak ng panganay, maaari na itong dalhin pabalik at ipagpatuloy ang negosyo ng pamilyang Yu. Ganoon ba? Ayos lang, tita. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang maghanap. Rangzhou. Bakit ikaw? Rangzhou. Pasensya na, mama, sa ginawa ko sa'yo. Hindi dapat ganun ang sinabi ni mama sa'yo. Huwag, hindi ko kayang makipagsabayan sa pamilya Meng. Natatakot akong magkamali ng akala si Ginang. Meng, uuna na ako. Ngayon, nakatira si mama sa ilalim ng ibang tao. Wala akong magagawa. Niebe. Sana maintindihan mo naman si nanay. Noong bata ka pa, hindi ba't lagi kang gusto kasama si nanay? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong maghanap ng tahimik na lugar, para makipagkwentuhan sa'yo. Mag-sorry ka. Naiintindihan ko na. Pupunta ako para magpalit ng damit. Dinala kita dito noon para mag-enjoy. Noong mga panahong iyon, nasa mga binti ko ka lang. Sayang talaga. Namatay ang tatay mo ng maaga. Hindi pa siya nakakaranas ng magandang buhay. Naiwan na kita. Pero hindi iyon dahilan para iwanan mo ako. Napakahirap para sa isang babae na may anak. Talagang napakahirap. Si Fang Jili. Bagamat mabuti siya.
Wala siyang iniwan sa akin. Ano ang gagamitin ko para buhayin ka? Paano kita susuportahan? Ito ang iniwan ng tatay mo habang buhay pa siya. Sabi nila ito ang kanilang pamanang yaman. Itabi mo ito bilang alaala. Tatay. Fang Rangzu, mag-isip ka ng mabuti gamit ang ulo mong baboy. Ngayon, ang nanay mo, namumuhay ng 100 beses na mas komportable kaysa dati. Paano mangyayari yun? Maaalala ko pa ba ang buhay noon? Dahil nakuha mo na ang jade pendant ng tatay mo, hawakan mo ang pendant na yan. At magpakatatag ka sa iyong kamatayan. Gising ka na. Hindi ako patay. Buti na lang noong gabi ng salo-salo. Naglagay ako ng tracking device sa cellphone mo. Kung hindi, patay ka na sana. Ano bang nangyari? Sino ang nagdala sa'yo? Si Jiang Mei. Nanay ko. Ginamit ni Meng Qingluo ang kabaitan ko. Pinagsamang dinala ako ni Jiang Mei. Gustong patayin ako gamit ang lason. Meng Qingluo. Pero paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na pumatay? Hindi ko alam. Ay, nasaan ang aking jade pendant? Nakita mo ba ito? Ito ba ito? Buti na lang hindi nawala. Ito ang ama ko. Ito ang naiwan niyang bagay. Nabanggit ang tungkol sa ama mo. Pinagawa ko kay Sekretarya Feng na imbestigahan ito. Ang pamilya E sa Hong Kong, na walang anak at apo sa mahabang panahon. Malamang ikaw ang tatay mo. At ikaw. Hindi siguro. Hindi ba ang apelyido ng tatay ko ay Fang? Ang panganay na anak ni Yu ay si Yu Jili. Ang tatay mo ay Fang Jili. Pare-pareho ang edad, kalagayan, at background. Malaki ang posibilidad. Ganun talaga. Kaya hindi nakapagtataka na sabi ni Lola Yu. Medyo kamukha niya ang anak niya. Ngayon, ibinalik mo na ang alahas na ito sa pamilya. Sa huli, maaari mong makilala si Lola Yu ng personal. Bailin. Sabi ni Ginang. Yu, nagtatalo ang pamilya Yu tungkol sa mana. Nagtutunggali sila ng labis. Gusto mo bang bumalik ako para makilala ang pamilya? Depende sa gusto mo. Ang tanging nais ko ay maging masaya ka. Nasolusyonan na ni Fang Rangzu. Mas madali na ang mga susunod na bagay. Sa oras na iyon, gagawan ko kayo ni Bailin ng isang marangyang kasal. Salamat, Tiyo Bai. Ngunit sa hinaharap, kailangan mong makinig sa akin. Ano man ang ipagawa ko sa iyo, susundin mo ito. Dito ay ang recording ng usapan natin noong araw na iyon. Tito Bai, ano ito? Huwag kang mag-alala. Kung susundin mo ang sinasabi ko, hindi ko ito ilalabas. Medyo nahirapan ka rin ngayon. Susunod, hahanapin kita ulit. Sige. Sige. Kuya Bailin, may kailangan akong ipagtapat sa iyo. Pumunta ako sa opisina para makita ka ngayong hapon. Kung mayroon akong proteksyon mula sa pamilya Yu, hindi magiging kasing delikado ng sitwasyon namin ni Bailin. Hindi na ito magiging kasing panganib tulad ng ngayon. Xiao Fang, anong nangyari? Tia Yu00, nakikita mo ba na pamilyar ang batong ito? Fang Cheng 008, ito ay pamana ng pamilyang Yu. Si Xiao Fang. Paano mo nakuha ito, Lola? Ang pangalan ng tatay ko ay Fang Jili. Bagamat hindi ko alam kung bakit siya ay may apelyidong Fang. Pero sa tingin ko, ako na siguro ang inyong tunay na apo.
Pero sa tingin ko, ako na siguro ang inyong tunay na apo. Ito ay isang bagay ng kaalaman sa asal. Hindi ako nagkamali. Apo. Sa wakas nakita na kita. Anong trabaho ngayon ng tatay mo? Mabuti ba ang kalusugan niya? Si tatay ko. Pumanaw na siya. Lola. Pasensya na. Baka hindi ko dapat sinabi. Ayos lang. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Iyon ang kanyang tadhana. Ikaw naman. Kamusta ka na? Matapos pumanaw ang tatay ko, ang nanay ko ay muling ikinasal sa pamilya Meng. Lumaki ako sa pagkain ng iba't ibang bahay. Mabait na bata. Nagsakripisyo ka. Walang anuman. Walang anuman. Ngayon, nandito si Lola. Mahal ka ni Lola. Halika. May sasabihin si Lola sa iyo. Pasok. Gusto kong sabihin sa kay Berlin ang magandang balita na ito. Hindi ka namatay. Pasensya na at hindi ka namatay talaga. Bakit nandito ka? Pinakiusapan niya akong tulungan siyang pumatay kay Boyet. Ginoo, nagpadala lang ako sa emosyon ko sandali. Nabali ang ulo ko. Kaya nakikinig ako kay Bo Yuan. Sa pagtama sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin? Patawarin kita. Halos pumatay mo sa akin. Isang magaan mong salita. Gusto mong ipaalam sa akin na patawarin kita. Talagang alam ko na nagkamali ako. Anong gusto mo? Susundin kita. Ayaw ko nang pakinggan pa si Bo Yuan. Si Bo Yuan ang nagsira sa akin. Siguradong may layunin siya. Tulungan mo na lang siya. Fang 008, para na rin sa amin. Dahil sa pakikasama mo. Sige na nga. Salamat sa iyo, Ginang. Fang. Kailangan ko ng ebidensya na gumagawa ng masama si Boy Yuan. Mas maging malapit ka sa kanya. Tulungan mo kaming makakuha ng higit pa, para madali siyang maparusahan sa tamang panahon. Sige, naiintindihan ko na. May kailangan pa akong pag-usapan kay Bailin. Sige, umalis ka na. Bailin. Nakilala ko na si Lola Yu. Totoo. Oo. Salamat sa pendant na ito. Hindi ko inasahan sa aking buhay. Maaari ko pang mahanap ang pamilya ko. Ang tatay mo ang pinuno ng pamilya. Ayon sa mga patakaran ng mana, mamanahin mo ang lahat ng ari-arian. Sa hinaharap, ikaw na ang tunay na mayaman. Ay nako, nagsasalita lang ako dahil sa alak. Totoo ka ba? Nagalit ka na. Sige, babawi ako sa'yo. Ano ba ang gusto mong ipabawi sa akin? Hindi ba't noong huli, binilhan kita ng isang kwintas? Ngayon naman. Gusto mong bigyan kita ng singsing pangkasal? Ay naku. Mabilis masyado. Hindi pa ako handa. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Sandali lang. Maghintay ka sa akin sa ibaba pagkatapos ng trabaho mamaya. Asawa. Fang 008, ikaw. Ay naku. Sobrang nakakatakot. Parang si Belang ngayon ay parang naaga na ang katawan. Asawa. Ito na ba ang tinatawag na love brain? Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Song Yuren, may kahit isang totoo bang salita sa bibig mo? Ay. Anong ginagawa mo? Ano bang nangyayari? Bakit hindi mo tinatanong kung ano ang ginawa ng ate mo? Sabi mo, buntis ka, pinipilit mo akong pakasalan ka. Ngayon, ang buong Zhou pamilya, ay itinuturing kang kayamanan. Ano na? Niloko mo ako. Kahit anong isipin mo, wala akong pakialam. Ngayon, ako na, ang lehitimong asawa mo. Joji, kung gusto mo na akong iwanan ngayon, ano ang iisipin ng iba? Rangzu, anong ginagawa mo? Talagang nagsisisi ako. Bakit siya ang pinili ko noon? Rangzu. Lola, hinahanap kita. Anong nangyari? Lola, sumama ka kay Lola sa kwarto. May sasabihin si Lola sa iyo. Sige. Hawakan mo ito, Lola. Kayo. Rangzu, kami sa pamilya Yu ay isa sa mga mayayamang pamilya sa Hong Kong. Isa kami sa mga nangungunang pamilya. Pumanaw na ang iyong ama.
Ayon sa aming mga tuntunin sa pamana, ikaw ang tunay na, may karapatang magmana ng ari-arian ng pamilya Yu. Ngunit, Lola, hindi ako masyadong marunong mag-manage ng kumpanya. Kung magdesisyon kang bumalik para ipagpatuloy ang kumpanya, ituturong lahat yan ng lola mo. Rangzu. Alam mo ba? Ano ang ibig sabihin ng tagapagmana? Alam mo ba? Ano ang ibig sabihin ng tagapagmana? Hoy, bakit hindi ka sumasagot? Hayaan mong tawagan ko muna ang mga kamag-anak mo sa bahay. Para makipag-ugnayan sila sa'yo. Wala akong bahay. Wala akong bahay. Sa usapin ni Young Master, bakit kailangang isali ang inosenteng tao? Palayain siya. Sekretarya ng pamilya. Fang Rangzu. At Berlin. Pumili ka. Maaaring nangangahulugan ito, ng panganib at kalungkutan. Ayon sa salinlahi ng pamilya Yu. Dati, ang tatay mo, dapat sana ay natural na ipasa ang pamumuno sa Yu family. Pero siya ay tahimik na umalis. Mula noon, ang mga batang Yu, nagsimula ng mag-away hanggang sa dugo at pasa. Kung babalik ka at tatanggapin ang Yu family, maaaring matapos na ang kanilang labanan. Kaya, Rongzu, gusto ng lola na makabalik ka sa Hong Kong, para samahan siya. Bumalik sa pamilyang Yu. Maging tunay na dalagang mayaman. Pero, hindi ba't nangangahulugan ito, na kailangan kong umalis sa Balin? Rongzu, mabuting bata, mag-isip ka ng mabuti. Hindi ka pinipilit ng lola, basta't masaya ka, ayos na iyon. Kailangan ko bang pumunta sa Hong Kong? Ano ang gagawin ko kay Balin? Balin, may gusto akong sabihin sa iyo. Anong nangyari? Ano ang napag-usapan niyo ng lola mo ngayon? Wala naman. Sige, samahan ko na lang si Bailin. Ayusin ko muna si Bai Yuan bago mag-usap. Anong nangyari? Meng Qingluo, bakit ka tumawag ng ganitong oras? Tingnan muna natin. Kuya Bolin, nakuha ko na ang ebidensya, na si Bo Yuan ay gumagawa ng masama. Nandito na ako ngayon, sa maliit na eskinita malapit sa bahay ni Bo Yuan. Punta ka na dito para kunin mo. Sandali lang. Niv na bulaklak. Si Bai Yuan ay medyo tuso. Kung si Meng Qingluo ay nakatakas sa kanya, malaki ang posibilidad na magtaksil siya sa atin. Niv na bulaklak. Maghintay ka dito sandali, ating titingnan. Mag-ingat ka rin. Nandito ang ebidensya ng krimen ni Bai Yuan. Kunin mo na ito. Pamangkin. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang lalo kang tumalino ngayon. Nakapag-recruit ka pa ng cute na ito. Pero masyadong tanga itong cute na ito. Nahuli ko siya na nagtatago-tago. Kung hindi, maaaring makuha mo talaga ang ebidensyang ito. Ang Baisheng Group ay palaging akin. Ikaw ay palaging basura. Ipadala siya sa Diyos. Bai Yuan. Bai Yuan, tinawagan ko na ang pulis. Kung ayaw mong mamatay, dapat, agad na pakawalan si Bailin. Lahat ng ginawa mo kanina, naitala ko na lahat. Hindi makakatakas si Yutuo. Mag-ingat. Walang dapat gumalaw. Walang dapat kumilos. Huwag gumalaw. Lumayo ka, damapa ka. Maging tapat ka. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Walang anuman. Ayon sa impormasyon ng pulisya, si Baksang, pangkalahatang tagapamahala ng Baksang Group, at ang kanyang assistant, at ang panganay na anak na si Meng Qingluo ni Meng, at ang kanyang biyenan na si Jiang Mei. Dahil sa kasong pagpatay na sinasadyang ginawa, siya ay inaresto na ng pulis. Asawa ko, si Bak Yuan ay naaresto na.
Ang ating petsa ng kasal ba, ay maaari nang ilagay sa schedule. Rangzu. Babalik na si Lola sa Hong Kong sa ilang araw. Nais mo bang bumalik o hindi? Anong nangyari? Nagpadala sa akin ng mensahe si Lola. Sabi mo na bumalik ako sa Hong Kong Island. Kung babalik ako, hindi na kita makikita. Kung paano ka pipili, nasa iyo yan. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pasensya na, Lola. Gusto ko pang manatili sa North City. Pero madalas akong babalik para makita ka. Narito ang mga espesyal na produkto mula sa Baikeng. Gusto ko ang Baikeng. Dito ang mga taong mahal ko, at mga taong nagmamahal sa akin. Ayokong bumalik sa Yujia at mahulog sa alitan ng pamilya. Fang Rangzu. Gusto rin kita. Ito ba ay parang nag-aalok ka sa akin ng kasal? Ay. Tinanggap ko ang iyong alok na kasal. Katatapos ko lang. Nabanggit ko ba ang salitang kasal? Matagal na rin. Oo nga. Ang swerte natin na nagkita tayo dito. Matagal na rin nating hindi nagkita. Dumating na ang bride. Wow. Ang ganda ng bride. Sige. Binabati kita. Bolin, nervyos ka ba? First time kong magpakasal. Walang karanasan. Gusto mo pa bang magpakasal ng ilang beses? Depende sa mood ko. Depende sa mood ko. Ganitong malaking diamante. Siguradong di maliit ang halaga niyan. Bakit puro pera lang ang nasa utak mo? Hindi naman ito para lang sa atin ngayon, kundi para sa hinaharap natin. Pagpaplano ng ari-arian pagkatapos ng kasal. Ang bagong kasal na ito, huwag nang makipag-usap, ng tahimik sa bagong kasal. Sige, ngayon ay ang ating solemn na bahagi ng panunumpa. Sige, kaya naman, ang susunod ay ang ating formal na panunumpa. Palakpakan natin ang bagong Ginoo. Ngayon, tayo na ang bahala. May nais akong sabihin sa kanya. Fang Rangzu. Kahit nakuripot ka, at padalos-dalos, palaging hindi iniisip ang sariling kaligtasan. Kunin mo na. Ngunit ikaw ay matapang, mabait. Alam kung paano mahalin ang isang tao. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Umaasa akong simula ngayon. Hindi mo na kailangang mamuhay ng mahirap. Gusto ko lang na nandyan ka sa tabi ko. Tamasahin ang buhay. Gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Ang galing ng sinasabi ng bagong kasal. Ayos, ayos, ayos. Sige, ngayon ako na. Belen. Kahit na matari ka. Matapang, at masakit magsalita. Pero ikaw ay malakas at mapagkakatiwalaan. Kung wala ka, ang buhay ko ay nananatiling walang pagbabago. Ngayon ay parang patay na tubig pa rin. Alam ko na hindi ka masaya noon. Pero ayos lang. Sa hinaharap, gagawin kitang masaya. Ang iyong hinaharap. Hayaan mong ako ang umibig sa'yo. Sige, halikan mo ako. Halikan mo ako.